Eto na pala ang update at ginagawa. Ready na pala, nakahanda na po ang lahat ng testigo, okay? Magpapatunay sa mga dokumento, itong civil society ah, at mga complainant sa impeachment complaint number 4 at number 3 laban kay Sara Duterte, na malapit na pong magsimula ang aktwal na hearing o trial sa pagharap ng mga ebidensya at testigo. So, noon pa pala, on standby na ang lahat ng testigo. At ang isa sa mga pangunahing testigo nga nila ay si Senator Trillanes sa isyu ng di umano'y mga kayamanan ni Sara Duterte. Ito ay sususugan ng isa pang testigo na si Ramil Madriaga. So itong dalawang ito ang magpapatunay sa volume ng budget, pera ng pangalawang Pangulo. Mabigat po yan sa tingin ko. Okay? At sabi ni Trillanes, dating senador, handa siya at willing siyang humarap sa committee hearing, sa Committee on Justice, pag tinalakay na ang mga bank account at record ng mga kayamanan ni Sara Duterte. Yan din ang sususugan at patutunayan ni Ramil Madriaga kung papaano at saan dinala ang pera at sino nakinabang sa pera, ayon kay Attorney Palad na siyang abogado. Itong dalawang testigong ito ang isa sa mga magpapatunay doon sa ground. Kung yung mga gunita, 6 yung ground, okay, na iniharap ng impeachment complaint number 3 na inendorso ni Laila de Lima. At yung number 4 o number 4 complaint, 7 ang ground nun na inendorso naman ni Abante at Ortega. So, halos hindi nakakalayo yung budget, yung tangkang at pag-uutos na patayin si Pangulong Marcos, First Lady at dating Speaker Romualdez, yung confidential at intelligence fund, at yung mga taong nakinabang nito. Kaya pati yung dalawang kernel na malapit kay Sara Duterte, Office of the Vice President, na membro ng Philippine Military, ay kasamang yan po ay inakusahan at posibleng ipatawag. Ilan lang po yan, yung iba hindi na natin babanggitin for security reason. Ginajustify ko lang sa inyo na yung mga posibleng testigo nakahanda na, actually nandyan na sila. Nakasuporta yan sa mga dokumentong ihaharap ng mga complainant at endorser ng kaso. Kaya ho, kaabang-abang ang gagawing hearing dito ho sa impeachment na ito matapos malaman niya, papatunayang merong substance, merong basehan. At yan ang dapat paghandaan ng kampo ni Sara Duterte. Huwag kayong mag-alala, yung kampo ng mga maka-Duterte, kayo po ay bibigyan ng pagkakataon kung anong haba ng oras, panahon para sa mga complainant at testigo ay ibibigay din yon sa akusado. Basta maayos ang proseso. Tiniyak naman po ng Committee on Justice na tama at nasa ayos lang ang pagharap ni Sara Duterte at kanyang abogado, walang magiging problema sa pagbibigay ng panahon at pagtalakay. Pati sa mga membro ng Committee on Justice. Malaya, katulad ng mga nakaraang hearing. Lahat ay malayang pinagbigyan ng magsalita ng kanilang manifesto at kanilang mga pahayag. Kaya nga lang, paalaala lang, yung mga non-member, hindi member ng Committee on Justice, ay talagang dapat maging marunong kung paano sila sasali. Hindi sila pwedeng magkaroon ng mga pagsingit na wala sa lugar kasi hindi sila member ng committee. Yung 39 member ng committee at ex officio ang allowed sa matitinding butuhan at saka ho pag-question sa proseso ng Committee on Justice. Pero sa tingin ko, hindi naman malaking magiging problema yan dahil alam na alam ni Congressman Luistro kung paano i-handle, paano pangasiwaan bilang tagapangulo ng Committee on Justice ang prosesong ito. Iba ito kaysa sa iba, chairman ng komite. Dahil magaling na abogado,
pinag-aralan ng rules, alam lahat ng proseso. Kaya kahit mga congressman, madalas ay kanyang nawawarningan at napapalalahanan na mayroong rule, meron na hong policy ang komite at napag-usapan na. Yun lang ho. Kaya yung mga epal-epal na mga singit, makasingit lang, makapagsalita lang ng congressman at kahit sino dyan. Dahil alam nilang live sa social media, sa media, hindi yan palulusitin kung grandstanding lang. Hindi makakalusot yung gano'n. Tandaan nyo sinasabi ko, iba ang pag-handle ng Justice Committee sa impeachment process kaysa sa aid of legislation. Ayo. So, pati mga testigo, pag alam na malalaman ng committee yan, pagka hindi lehitimo ang mga sinasabi, pagka nanggagamit lang o sablay ang mga statement, hindi ho yan makakalusot. Kaya kung magaling ang mga congressman, magaling ang testigo, magaling ang complainant, magaling ang depensa, magaling kung sino man sa kanila, mas magagaling ang mamamayang Pilipino. Dahil ang mamamayang Pilipino po ang masusunod at masusunod ang maghusga base sa kanilang makikita, maoobserbahan, dahil live ang gagawin po yan. Na kung sana mangyari yan bago mag-Holy Week, kung hindi man after Holy Week, dahil hindi ho pwedeng patagal yan, 60 days lang. Sa loob ng 2 buwan, dapat matapos ng Committee on Justice ang kanilang trabaho at makapag-rekomenda kung ano man ang magiging recommendation sa plenaryo for voting ng 1/3 ay ating aabangan. Pangalawang impeachment, ma-impeach ba si Sara o hindi? Aba, ay lahat tayo ay nakaabang dyan at wala tayong idea kung ano mangyayari. Dahil ang Committee on Justice ang magde-decide dyan. Ang mamamayang Pilipino, pabor man o hindi, hanggang audience lang tayo. Sa likod lang tayo ng komite. Sa likod lang tayo ng kailang karapatan at obligasyon kung ano ang kailang desisyon. Ganun po, ha? So, hindi may iwasan, may kampihan, may siraan, may destabilization panganggalaw, at meron naman hong magtatanggol sa kung ano man. Lahat sila ay may karapatan, pero ang mahalaga rito yung hustisya ng perang di umano'y maling ginamit, dapat pangatawanan, at pag napatunayan, may pananagutan. Ayun. Please like and share po ng ating mga topic dahil for education, for information, hindi naman tayo nagmamagaling, pero kailangan lang ma-update natin ang mga kaganapan na pwedeng mangyari dito sa ating bansa. After all, tayo lahat Pilipino. Dapat ang mga ibabaw ay ang batas para pantay-pantay na merong katarungan. Okay? Yan po yan. Hindi pwedeng palakasan lang, tao-tao lang, dadaanin sa galit, dadaanin sa tapang, dadaanin sa maling pamamaraan, hindi pwede yun. Sa isang demokratikong bansa, malayang bansa, batas pa rin ang mangingibabaw.